Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga." Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayong namumunga ng sagana at sa gayoy napatutunayang mga alagad ko kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo po ngayong gabi, mga kapatid na naririto sa pagdiriwang ng banal na misa, tinatawagan po tayong lahat ngayong gabing ito na tayo po ay
mamunga ng mabuting bunga sa ubasan ng ating Panginoon. Tayo pong lahat. At higit sa lahat, ang pagpapahayag po at pangako ng ating Poong Jesus Nazareno sa ating gabi ngayon, na narinig po natin sa ating Ebanghelyo, siya ang tunay na puno ng ubas at ang Ama ang siyang tagapag-alaga nito. Mga interesanteng mga katagapo ng ating Poong Jesus Nazareno na dapat bigyan natin ng pansin na kanyang binanggit na siya ang tunay na sanga ng ubas. At kung paano po tayo makarurugtong sa Kanya, kung paano po ang bawat isa po sa atin sa tunay na sanga ng ubas, puno ng ubas, tayo bilang mga sanga ay inaanyayahan na manatili sa Kanya upang ang daloy ng masaganang pagpapala ng Diyos ay patuloy na dumaloy sa atin kung mananatili tayong ang Kanyang salita ay magkaroon ng buhay sa atin at ang ating pagsunod sa Kanyang mga utos na siyang magbibigay buhay sa atin habang tayo'y nananatili sa Kanya. Ang buhay na pangako ng Poong Jesus Nazareno. Naririto tayo sa Kanyang harapan, ang anak ng Diyos, na siyang naghayag upang ipakita po sa atin kung anong merong katotohanan na dapat po nating panindigan at panghawakan at ating tanganan, na ito ay nagtataglay ng isang kapangyarihan upang tayo'y manatili sa piling ng Diyos. Siya ang puno ng ubas, tayo ang Kanyang mga sanga. At sinasabi niya po sa atin ang pakikipag-ugnayan natin sa Kanya, connected, nakadugtong, may daloy, naroroon ang patuloy na pagkapit sa Kanya upang tayo'y maging buhay na mga saksi ng ating Poong Jesus Nazareno. Hinahayaan natin ang Poong Jesus Nazareno na mabuhay sa atin upang tayo'y mamunga ng mabuting bunga. Paano po ba ito magagawa? Anong mayroon ito? Kaugnayan ngayon, taon 33 po sa panahon po ng ating Panginoong Jesus Nazareno na binikas ito. Pero 2024 na po, anong merong kaugnayan sa bawat isa sa atin ngayong araw na ito, Abril 28, 2024. Saan tayo nag-uugnay? Ibig sabihin natin na dinig natin ang Ebanghelyo ngayon, pero may katotohanang nag-uugnay po tayo sa ngayon at dito. Saan? Sa sakramento ng binyag. Na hindi po naglalaho ang bertud ng sakramento ng binyag ay patuloy na nagbibigay buhay bukal sa atin sa patuloy na paanyaya na tayong lahat ay manatiling nananalig at tayo'y manatiling ang buhay na salita ng Panginoong Jesus Nazareno ay dumaloy sa ating buhay araw-araw at higit sa lahat, ang Kanyang mga utos ay magkaroon ng bisa sa buhay natin sapagkat ito ay magbibigay ng buhay sa ating lahat. Kaya nga po mga kapatid, ang paanyayang ito sa ating lahat, na tayo mabigyan ng buhay, sinasabi po kanina, kapag may mga sangang pinutol na hindi namumunga at matutuyo ito'y titipunin at susunugin. Ito'y pananda sa ating lahat na kung saan ay manatili tayong matatag, manatili tayong nagbibigay ng ating paninindigan ng ating Poong Jesus Nazareno, ang aking Diyos, ang Diyos na siyang tunay na nagbibigay ng buhay sa ating lahat. Kaya't huwag po nating kalimutan na sa pang-araw-araw po nating pamumuhay ay meron tayong ibinubungang mabuting bunga. Ang
bisa po ng sakramento ng binyag ay matatawag tayong mga Kristiyanong ganap kapag tayo po'y nagbubunga ng mabuti, kapag araw-araw po tayo nagdidesisyon na gumawa ng kabutihan, na gumawa ng pagmamalasakit sa kapwa, na gumawa ng pagmamahal sa kapwa-tao ng may tindi ng pag-ibig. Yan po ang magbibigay buhay sa atin sapagkat ito po ang ninanais ng Poong Jesus Nazareno na maging daloy na habang tayo'y nakakabit sa puno ng ubas, tayong mga sangay patuloy na magbubunga ayon sa pag-ibig ng Diyos na ating isinasabuhay. Kaya magtanong tayo sa ating mga sarili na kung paano ang mga utos ng Diyos na ating pinananatiling maging buhay sa lahat ng oras at ang kalooban ng Diyos na siyang lagi pong nagiging taglay ng pagniningas ng ating pananampalataya ay magbunga ng mabuting bunga kapag tayo ay pang-araw-araw na tumutugon na ang bisa ng binyag na ito'y ang kaganapan ng aking pagiging isang Kristiyano ay nagbubunga na ng mabuting bunga. Ang mga desisyon ng kabutihan, ang desisyon ng pag-iisip ng kabutihan, ang desisyon ng paggawa ng kabutihan, ang siyang patuloy na mananatili tayong nakaduktong bilang mga sanga sa puno ng ubas. Kaya't wag po tayong magbaliwala sa mga bagay na ninanais ng Diyos na maging bubuhay at patuloy tayo pong magbigay ng bungang ito sa pamamagitan ng pang-araw-araw ng pagtugon ng oo sa pag-ibig ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Oo, ito ang tugon natin sa isang pinakamahalagang yugto ng ating pamumuhay habang tayo'y naglalakbay, ay tumutugon tayo sapagkat tayo sa pagdidesisyon na tayo'y nag-uugat sa Diyos, nakaugat tayo sa Poong Jesus Nazareno, kaya't walang dahilan na tayo'y hindi gumawa ng mabuti, magdesisyon na tayo'y gumawa ng kabutihan, magdesisyon na tayo'y araw-araw na humanap sa Diyos upang tayo'y makagawa ng mga kabutihang ninanais ng Diyos na maging marka sa ating buong kaluluwa, puso, isipan at katawan. Ito ang sinatawag na kung paano po natin iibigin ng Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong puso, buong lakas. Ito po ang ating katawan. Ito po ang handog ng Diyos sa atin na maibalik natin sa Kanya ang lahat ng ito. Ang kabutihang ninanais ng Diyos sa ating lahat. Ang biyaya ng sakramento ng binyag ay buhay pa rin po hanggang ngayon. Kahit tayo na binyagan na 71 years ago, 25 years ago, 45 years ago, nananatili pa rin ng sakramentong ito ay mabigyan ng tunay na pamumunga ng ating pagiging tagasunod ng Poong Jesus Nazareno.